Sa puntong ito, makakausap natin si Information and Communications Technology Secretary Eliseo Rio. Magandang tanghali po sa inyo, Secretary. Ay, magandang tanghali din na Rafi at si Connie yata nandiyan. Opo, nandito po. Ano na po mga hakbang ginawa natin kasunod po nitong pagpasok ng hacker sa online network ng Philippine Army? Sila po ba'y nakipag-ugnayan sa inyo? Yes, actually, inimbestigahan na yan ng ating Cyber Security Bureau, no? And of course, also of our National Privacy Commission, an attached agency to the ICT. Ang initial information na nakuha namin, itong mga personal files na na-hack ay nangyari pala ito January pa, no? Of this year. When the Philippine Army is migrating from a third internet service provider to their own website sa Philippine Army, no? And itinaon lang na inilabas lang itong mga hack file para mag-coincide doon sa April 1. Black hacking incident na nitong ginagawa ng nitong mga hackers na ito, no? Opo. Pero we were assured na these are exposed dump files, no, na actually open, may open access sila. But of course, mas interesado kami kung paano nangyari ito, no? Kahit na yan ay open or dapat hindi pa rin ma-expose yan sa public, no? So may konting kailangan responsibilidad dito na para hindi na maulit itong klaseng insidente. So both the National Privacy Commission and yung ating Cybersecurity Bureau is now investigating this very closely. Para po sa konteksto, yung April 1, ano po bang significance nito? Kasi I understand taon-taon merong isang hacker group na naglalabas ng ganitong mga... Kinapa nila sa April Fools. April Fools, opo. At taon-taon, tama po ba, may isang grupo na naglalabas ng mga datos na nakukuha nila through hacking? Pero lumalabas na ito'y nakuha na pala nila Enero pa. Inilabas lamang itong April 1. Yes, yun ay naging incident na talagang may nag-hack nitong exposed dump file ng Philippine Army nung Enero pa ho. And again, pag sinabi po nating exposed files, wala naman po mga sensitibong mga datos na narito na pwedeng ika-endanger, ng mga operating troops mula sa Philippine Army. Well, wala naman talaga because all these personal data are supposedly publicly available. No? Ito yung mga data na nag-a-appear sa mga IDs ng mga ating personnel, no? Pero yun din ang aming kuan ay dapat hindi ho ito lumabas in a hacking incident, no? Yun ang aming concern. Dahil pinalabas ito in a hacking incident na talagang dapat umingat lahat ng ating ahensya na yung mga private data natin, ang mga impormasyon ng ating mga personnel natin ay hindi dapat kung without the consent of the data owner, no? Ano po bang danger kapag nakuha ng mga hackers yung mga impormasyon na katulad nito or mas sensitive pa sigurong impormasyon, lalo na sa mga third-party providers? Yes. Of course, yung danger nito is may national security threat ito, no? Kasi ito yung armed forces. Dapat ang kanilang cybersecurity system ay talagang dapat matatag, no? So isa yun sa aming tinitignan, no? Ano katatag yung cybersecurity ng ating AFP. By the way, yung armed forces website, hindi ho kami ang nag-host niya, no? Sila mismo, from a third ISP, third-party ISP, nagkaroon na sila ng sarili nila, no? We are hosting sa DICT around 170 government agency websites, no? And so far, more or less, we are proud to say na wala pa nakahack
doon sa 170 na Opo. aming hinohost. Pero meron ho bang nagtatry na mang-hack doon sa mga website na inyong Yes, hino-host? of course. Ang daming attempt po na nadidiscovery namin kaagad, no? And of course, naibablock kaagad ng aming system. But we have to really update our system kasi every year ay talagang may mga bagong threat na dapat na hindi mo alam. At mukhang every month nga po may mga bagong technique every na month po, kanilang usually. ginagawa para makapang-hack. Kaya kailangan talaga i-update nyo palagi yung ating mga cybersecurity measure system. Mapunta naman po tayo doon sa issue ng Miss Latel. Nasusunod naman po nila yung timeline na kanilang pernamis doon sa kanilang kontrata? Yes. Actually, they are already starting to roll out, no? Kahit wala pa yung kanilang CPCN at yung kanilang mga frequencies, nagro-roll out na sila ng cell sites nila, no? Of course, kailangan hintayin natin yung formal approval ng lower house doon sa mga amendments na ginawa ng Senate, no? Hindi na kailangan ng BICAM. Tama ho si Senator Grace po doon, but we still need yung formal approval ng lower house of House of Representatives, no? Nagsulat na ang NTC sa House of Representatives at ang sagot naman sa NTC is that wala naman silang may objection doon sa mga amendments ng Senate, but they have to convene yung plenary session nila, and that this can only happen after the election. Pag sinabi niyo pong pag sinabi niyo po nagro-roll out na sila ng mga cellphone towers, gumagawa na sila nitong kanilang mga cellphone towers. Ilan na po yung kanilang nagawa? Well, wala pa. I think they're just right now nagsisimula asking pa lang. for request for proposal doon sa mga common tower providers, no, na nagpirma with the ICT. At panghuli na lamang po, kailan ho kaya sila magsisimulang kumuha na ng mga subscribers? Well, ang aming isang sa regular schedule ng isang new telco, I give them about a year or so to really become operational, fully operational, no? Pero siyempre, magkakaroon na yan ng magkoconduct na yan ng mga proof of concept, no? Especially sa Metro Manila. Maybe by mga November, mag-try na o magkukuha na sila ng mga limited number of subscribers para ma-test yung system nila before going into full operation. Ang kanilang target yata is, I think, first quarter of 2020. Okay. Sige po, aabangan po natin yan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hari. Rafi, sa pag-imbita mo sa akin sa programa mo. Salamat po sa Secretary Eliseo Rio ng DICT.